Mga kabayan, muling umani ng batikos mula sa social media at netizen ang naging pahayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ayon kasi kay Remulla, hindi na magsasampa ng kaso ang gobyerno ng Pilipinas laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hahayaan na lamang ang International Criminal Court o ICC ang magsagawa ng investigasyon dito. Ito ay dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Dahil dito, binuweltahan naman ni Atty. Harry Roque, dating spokesperson at legal counsel ni PRRD, itong si Justice Secretary Boying Remulla. Ayon kay Roque, kung si DOJ Secretary mismo ay umamin na sira na o wala ng ebidensya laban kay Duterte, bakit ipinadala pa at ipinakulong sa ICC ang dating Pangulo? Pero ang sabi ni Secretary Remulla, wala na raw ebidensya, nasira ang ebidensya. So ibig sabihin, kung wala ng ebidensya, ang lokal na pamahalaan hindi makakalitis, hindi makakapagparusa dahil walang ebidensya. Kung sira ng ebidensya, paano ngayon itong ICC makakalitis at magpaparusa? Meanwhile, nakakulong si Tatay Digong. Wala pang napapatunayan, sinabi ng Justice Secretary, sira ng ebidensya, habang nakakulong dito po sa kabila ng mga bakod na yan, ang Tatay Digong. Katarungan ba yon? Nakakulong po ang aming Tatay Digong na wala na palang ebidensya. Yan ang inamin ng Justice Secretary mismo. Tama pa ba yun na pagpatuloy nilang ikulong si Tatay Digong gayong wala naman silang ebidensya? Nito lang nakalipas na araw ay may patutsada si Vice President Inday Sara Duterte sa naging pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa pagpatuloy ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakakainsulto bilang Pilipino ang naging pahayag mismo ni DOJ Secretary Remulla matapos niyang aminin na ipapaubayan na lang ng gobyerno sa ICC ang investigasyon kay PRRD. Lumalabas kasi sa naging pahayag ni Remulla na walang kakayahan ang ating sariling huwes o judges para imbestigahan ang mga kaso na kinakaharap ng dating Pangulo. Nasasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. So is he saying as a Justice Secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Samantala, trending ngayon sa social media matapos maging emosyonal ang ating mga kababayan sa naging post ni Kitty Duterte sa kanyang official Facebook account kung saan ay binebenta na ang bahay ni Tatay Digong sa Davao City. Ayon sa caption, "For sale Duterte Family House. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom." Hanilet Abansenya. Dahil dito, iba't ibang reaksyon at emosyon ang ibinahagi ng ating mga kababayan dahil sa kanilang lungkot at panghihinayang na nararamdaman. Ayon kay Retired General Macanas, isa sa mga nakarating sa bahay ni Tatay Digong, hindi siya makapaniwala nang makita ang aktual na tirahan ng isang matagal ng opisyal ng gobyerno na naging presidente pa. Ako, napuntahan ko na yun noong I think 2017 or 2018. Nabiglang ako. Halos hindi ako makapaniwala na ganun lang kasimple ang tirahan ng matagal na mayor ng Davao City, and by that time, presidente na siya. Sabi ko, ibang tao itong si Tatay Digong. Kaya lalo akong bumilib sa kanya nung makita ko ang kanyang bahay.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na ibenta na lamang ng pamilya Duterte ang kanilang bahay dahil sa pinagdadaanan nilang lungkot at sitwasyon ngayon, kung saan ay nakakulong pa rin ang kanilang padre de pamilya sa ICC at wala pang kasiguruhan kung kailan makakabalik o makakauwi sa bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ngayon naman po, nagsalita po ang Justice Secretary Remulla na sinasabi nila dahil sinira daw ang mga ebidensya na nagpapatunay ng crimes against humanity sa drug war ni Tatay Digong, kaya daw nila ibibigay sa ICC. Nyek, anong ibig sabihin yun? Kung sira ng ebidensya, ibig sabihin, nandito si Tatay Digong sa dahig para litisin sa drug war, pero wala na palang ebidensya. Kung ang Pilipinas mismo, di ba po, no, na siyang lugar na pinangyarihan ng di umano mga krimen, ay wala ng ebidensya, paano naman makakarating dito sa dahig ang ebidensya? Lalong walang ebidensya, no? Kaya nga tinasabi namin, bakit niyo pa pinadala sa dahig? Hindi niyo po pwedeng sabihin na dahil wala ng ebidensya kaya namin pinadala sa dahig at bahala ang mga tagahig. Pero sino ba magbibigay ng mga testigo? Di umano, 4 ang testigo na gagastusan ng Pilipino para padala rito. Akala ko ba paulit-ulit na sinasabi ni Bangag Jr. na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil ito'y labag sa ating soberenya. Ngayon, pera pa natin ang gagamitin para dalhin dito ang at least 4 na testigo, di ba ho, no? Na mali. Na pag-usapan natin yung legal na aspetong ito. Ang Pilipinas ay sumapit sa ICC dahil sabi nga niya, pag wala ng gobyernong gumagana o kapag ang mga hukuman ay sarado, kinakailangan may mapupuntahan pa rin mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdig. Kasama na dyan yung war crimes at saka crimes against humanity. War crimes po, ito yung hindi paglabag sa batas na umiira pag merong labanan, yung huwag tatargetin ng mga sibilyan. At ang crimes against humanity, yung malawakan o systematic na pag-atake sa sibilyan na alam nila na ang inaatake ay mga sibilyan. Pero hindi natin sinabi na ang pagiging kasapi natin ng ICC ay hinahayaan na natin ng ICC maglitis sa mga kaso. Dapat lokal na hukuman habang ito ay bukas. Pero ang sabi ni Secretary Remulla, wala na raw ebidensya, nasira ang ebidensya. So ibig sabihin, kung wala ng ebidensya, ang lokal na pamahalaan hindi makakalitis, hindi makakapagparusa dahil walang ebidensya. Kung sira ng ebidensya, paano ngayon itong ICC makakalitis at magpaparusa? Meanwhile, nakakulong si Tatay Digong. Wala pang napapatunayan, sinabi ng Justice Secretary, sira ng ebidensya, habang nakakulong dito po sa kabila ng mga bakod na yan, ang Tatay Digong. Katarungan ba yon? Nakakulong po ang aming Tatay Digong na wala na palang ebidensya. Yan ang inamin ng Justice Secretary mismo. Tama pa ba yon na pagpatuloy nilang ikulong si Tatay Digong gayong wala naman silang ebidensya? Ang sabi nila, sinira. Pero nasaan ba yung 30,000 na biktimang sinasabi nila? Pati nga pagsampa dito sa ICC, hindi ko malaman kung ilan yung sinasabi nila, pero parang 43 o 44 cases lang ang pwedeng nilang litisin. Kayang-kaya litisin niya ng mga hukuman. Linawin ko po hindi ko sinasabi na walang krimen nangyari. Pero dahil ang mga krimen nito ay nangyari sa Pilipinas at bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat sa Pilipinas linilitis itong mga kasong ito. Hindi dito dahil kung hindi makuha ng ebidensya sa pulis, para litisin sa Pilipinas yung mga ebidensya na yan, lalo na itong mga dayuhan na ito. Hindi nga nila alam kung sino mga nambobola. Yung matubato na yan, ang tagal-tagal na nagdadakrak sa Pilipinas, meron bang naniniwala sa kanya? Wala. Kasi nung minsan ang napatunayan na nagsinungaling yan sa Senado, di ba? O bakit mong papapaniwalaan? Siyempre kapag puti, wow, bilip sila. Hindi naman nila alam yung pagkatao ni Matubato. Mas mabuti talaga, at yan ang dahilan kung bakit dapat sa lokal na hukuman litisin yan, kasi makikilala ng mga Pilipinong huwes ang pagkatao ng mga tao, malalaman nila kung nagsisinungaling o hindi. Kasi mga puti naman, siyempre, hindi nila alam ang ugali, hindi nila alam yung mga facial expression ng mga Pinoy pag nambobola, di ba ho? No? Samantalang ang Pilipinong magistrado, nalalaman yan. Sa pag-amin ni Justice Secretary na sinira di umanong ebidensya
dapat talaga itigil na ang paglilitis kay Tatay Digong sa ICC dahil wala talagang ebidensya. Ang issue na lang, sinira ba o wala talagang ebidensya sa mulat-mula. Ano ang prueba na nanira? Sinong nanira? Diba? Ang linilitis naman ay mga panahon na city mayor pa si Tatay Digong. Bakit? Nandiyan naman si Leila de Lima ng mga panahon na yon. Ang hirap kay Leila de Lima, nung siya ay Justice Secretary, putak siya ng putak laban kay Mayor Duterte, pero wala naman siyang ginawa. Sino may kasalanan kung nagkasiraan nga ng ebidensya? 6 na taon naman umupo sa kapangyarihan si Leila de Lima bilang chair ng CHR at saka kalihim ng Department of Justice. Hindi ba 4 na taon ay sapat na panahon na para mangalap ng ebidensya? Tapos ngayon sasabihin nila, sinira ang ebidensya. Now, sinasabi nila no 6 na taon ni Tatay Digong, doon daw sinira ang ebidensya. In the first place, pinansin ba kayo ni Tatay Digong? Kaya nga naroon yan si Tatay Digong. Palagi ko siyang hinahabol tungkol dito sa ICC na kinakailangan paghandaan. Ang sinasabi niya, ay nako, wag kang mag-abala dyan sa ICC na yan. Malinaw na malinaw sa isipan ko na bilang isang abogado na walang jurisdiction ng hukuman na yan. Yeah. Hindi ka kayo pinansin ni Tatay Digong, bakit siya maninira ng ebidensya? Hello? Yeah. Kumbaga, wala kayong importansya sa kanya, bakit niya sisirain ng ebidensya na wala naman? Alam niyo po, kahit sinong bansa, ang prinsipyo na sinusunod, ang akusado, presumed innocent until proven otherwise. Sinong dapat magprueba ng pagkakasala ng akusado? Yung nag-aakusa, yung prosecutor ng ICC, ang gobyerno ni Marcos Jr. Nasa ng ebidensya, sinira na raw. Kung totoong sinira na yan, matapos ang 6 na taon ng Aquino administration, sinong may sala? Leila de Lima as chairman of CHR and as Secretary of Justice. Ang ingay-ingay niya yung mga panahon na yon. I will prove that the Davao Death Squad is controlled by Mayor Duterte. Walang nangyari. At natapos ang 6 na taon na naman, ngayon 9 taon na, tsaka siya maghahanap ng ebidensya. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni Joey Di Bebre every other day. Sabi niya, instead, she opted to sell it. So ano yung she? Itong she pala si Madam Hanilet Abansinya at ang opted to sell it, yung bahay daw na tinirhan o basta bahay ni PRRD sa Davao City, decision daw ni Ma'am Hanilet na ibebenta ito. So, nasyak ako. Hala, totoo ba ito? So, ito si Joey Di Bebre, isinare lang niya yung post ni Dare to Us tungkol sa kahalagaan na ma-preserve yung bahay na yon. Tapos, may interview si BP Sara na i-open sa public para ang taong bayan mamulat sa anong klaseng buhay meron si PRRD. So, basahin ko muna itong post ni Dare to Us. There was a recent interview of BP Inday Sara Duterte na sinabi niya that she asked Miss Hanilet to open their house to the public, yung bahay nga ni Tatay Digong, para makita ng mga tao kung saan kumain, natulog si PRRD. Sana masave ang bahay. Sana may mga magagandang loob to preserve the house. City government, excuse me. Sana ma-preserve the house. City government of Davao, may pwede po bang gawin dyan? Okay, so agree ako dito kay Dare to Us na i-open sa public, and I believe open naman sa public. Naging tourist spot na ngayon sa Davao City, ang daming namamasyal doon. Iba't ibang mga kababayan, iba't ibang panig ng Pilipinas, taga-abroad. Ako, napuntahan ko na yun nung, I think, 2017 or 2018. Nabigla nga ako. Halos, hindi ako makapaniwala na ganun lang kasimple ang tirahan ng matagal na mayor ng Davao City, and by that time, presidente na siya. Sabi ko, ibang tao itong si Tatay Digong.
Kaya lalo akong bumilib sa kanya nung makita ko ang kanyang bahay. Okay, so punta tayo doon. Wala akong narinig tungkol sa desisyon ni Ma'am Hanilet na ibenta. So, nagbasa ako sa mga comments, ano? Nagbasa ako sa comments. Totoo pala na mayroong statement si Ma'am Hanilet na ibenta. According to comments. So, bakit naman kaya ibebenta? So, medyo may pag-aaway na naman sa mga comments. Ayoko na lang magano. Ito lang masasabi ko na I respect the decision of Ma'am Hanilet. May rason sila. And I believe na pag-usapan nila yan ni PRRD. Hindi, naniniwala ko na hindi magde-decide si Ma'am Hanilet ng gano'n na ibebenta na walang basbas si PRRD. Kasi kahit hindi sila kasal, kaya lang nakita ko yung matagal na nilang samahan, nandun yung magandang relasyon nilang dalawa. Kaya ako, irerespeto ko na lang kung tuluyan ng ibenta, but ito ang nakikita ko. Maswerte kung sino yung bibili. Sana, pagdasal na lang natin kung matuloy na ibenta. May nabasa pa akong comments. May nag-suggest na, ano kaya kung tayo na lang mga DDS magtulungan? Mag-chip in lang tayo. Ipakita natin ang pagmamahal natin kay PRRD hanggang mabuo natin yung amount. Then, tayo na lang bibili, mga nagmamahal kay PRRD, tapos i-convert into a museum para for generations to see. Di ba? Ang gandang idea. Kailang problema, sino ang magsisimula nun? Ako, pag may magsimula yan, mag-donate ako ng pera para makatulong na mabili man yung bahay, kailang hindi masira o basta yung kakaiba kasi ang mensahe, yung lifestyle ng isang presidente. Mapapahanga ka talaga sa buhay ni PRRD pag makita mo kung saan bahay siya kumain, natulog, napakasimpleng bahay. So, ito, kung may makabili man na iba, baka ito, opinion ko lang ito baka ang isang usapan dyan is yun, i-preserve. Kung ako ang makabili, example, mayaman ako ang makabili, nako, i-preserve ko yan, gagawin kong museum, pwedeng libre, pwede rin magpabayad, something like that. Kasi marami future generations. Ako nga, naisip ko, bago nila may benta, dadalhin ko ang aking mga anak, mga apo. Pupunta kami sa Davao City para makita nila. That will, para ma-inspire ang next generation na dapat sundin natin ang apak ng ating Tatay Digong. Living simple lifestyle. Yan ang tatak leadership ng Duterte. So, ito, magbasa lang ko sa mga comments. Pwede ba daw bilhin ng Davao City Government? Itong mga comments na nababasa ko, hindi pwede dahil may conflict of interest. Dahil ang magiging acting mayor, si Mayor Baste, tatay niya yung may-ari. Mahirap, hindi pwede. Pwede daw, may bibili, third party, private individual or tapos mamaya i-donate niya sa City Government of Davao. So, dahil donation, wala na, magiging museum, baka ganun. Sana nga ganun, ibebenta sa isang malapit na kaibigan ng mga Duterte, tapos, so wag kayong mag-alala.
irespeto natin ang desisyon ng pamilya Duterte kung ituloy nilang ibenta. Basta I believe hindi yan mapapabayaan. Magiging museum yan for future generations to see. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig.